Sisimula na bukas ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng balota para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sisimulan na ng Commission on Elections ang pag-iimprenta sa mga opisyal na balota na gagamitin para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ito'y matapos nga maunsyami ng halos isang linggo ang pag-iimprenta dahil sa panukalang batas na pagbabago sa mga parliamentary districts sa rehiyon. Paliwanag ng poll body, wala ng oras kung hihintayin pa nilang mapirmahan ito ng Bangsamoro Transition Authority at maging ganap na batas. Mukha po kasi hindi na namin kayang hintayin pa at this point yung inaasahan na batas sapagkat hanggang ngayon matapos ito ay magkaroon ng third and final reading sa parlamento noong nakaraang linggo ay hindi pa rin ito napipirmahan. Sa pagpapatuloy ng imprenta bukas, wala nang magiging pagbabago sa balota. Walang babaguhin sa mga kandidato, distrito o kahit itsura ng balota. Kahit ang deployment din ng mga gagamitin sa eleksyon, susundin pa rin nila ang orihinal at naunang mga distrito. Wala po kaming babaguhin sa aming pong pinagandaan, wala pong babaguhin sa mukha ng balota, wala magbabago sa listahan ng mga kandidato at kahit yung none of the above ay mananatiling naandyan. At kung ano yung plano namin sa deployment ng lahat ng kagamitan, balota, machines at iba pang gamit ay mananatili kahit yung mga timeline at timetables namin. Umaasa naman ang COMELEC magsilbi itong paalala sa BARM na tuloy pa rin ang halalan sa October 13. Sana maunawaan tayo ng mga kababayan na ayaw po natin mapagbintangan na baka hindi matutuloy ang halalan sa October 13. Ganong lagi at sinasabi natin ng hayagan, tuloy na tuloy ang eleksyon sa October 13 sa Bangsamoro. Kasabay naman ang pag-iimprenta ng balota, simula na rin ang campaign period bukas para sa mga kandidato at partidong politikal sa rehiyon. Bukod sa seguridad, babantayan naman ng COMELEC ang vote buying sa rehiyon. Lahat po ng mga authorities ng kontrabigay, yung committee task force KKK natin, yung ating pong task force SAFE on anti-discrimination at naandyan pa rin po yung sa baklas, patupad po natin yan. Subalit siyang vote buying, hindi pwede mamayagpag na parang ordinaryo lang na bentahan sa palengke o kaya sa sari-sari store. Hindi po papayag ang COMELEC. Again, we will not hesitate to disqualify candidates katulad ng pinatunayan na namin. At hindi rin po kami magdadalawang isip na filean sila ng mga kasong kriminal. Walang special treatment. Yan ang iginiit ng COMELEC sa magiging campaign period sa BARM simula bukas. Humihingi naman ng tulong ang poll body sa mga partido at kandidato gawing mapayapa at maayos ang halalan sa rehiyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.